Sa blue pill na tao, kapag ka-blue pill ka, lahat ng babaeng makita mo, regardless whether yan man ay nasa prime, yan man ay nasa kalagitnaan na ng kanyang prime o kupas na, o kahit yan single mom. Kapag blue pillar ka, ang pananaw mo sa mundo is that deserve ng lahat ng babaeng to ang privilege, attention, at pagmamahal mo. Alright? Bakit? Kasi yan po ang initial na itinuro sa iyo mula pa pagkabata habang lumalaki ka. Whether yan man ay turo ng magulang mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mong babae, ng paaralan, ng simbahan, kahit anong institusyon and society, etc. Hindi kita masisisi dyan. Right? Now, pag red pill ka, realistic kang mag-isip. Bakit? Hindi lahat ng babae girlfriend material pag red pill ka. Are we hating women here? Ito na naman po tayo. Walang katapusang debate dito. Hindi po. We are educating men for transparency and fair trade, right, ng value. Bakit? Pag hindi ka kasi red pill na lalaki, pag inutusan ka ng society na, ito, ganito ang gawin mo, ibigay mo lang lahat, magsakripisyo ka para dito, abay, hindi pwede yan. Right? Kasi parang ganito yan eh. Ihalin tulad mo na lang sa kung familiar kayo sa barter trade nung unang panahon. Ikaw ba, pag inutusan ka ba na ipalit mo yung kalabaw mo, ipapalit mo lang siya sa isang pirasong bunga ng mangga. Tang ina, papayag ka, no? Of course, hindi. Right? Now, dito naman, sa panahon natin, at lalo pag pinag-uusapan natin ang dating, relationship, marriage, hindi lahat susundin mo pag red pillar ka. Hindi naman yun dahil matigas ang ulo mo o weirdo ka, hindi ka sumusunod dun sa inimbento nilang sistema. Hindi lahat susundin mo. Right? Kasi nga, sinabi ko na sa inyo, ang society po natin, blue pill. Dominated siya ng blue pill ideology. At of course, pag blue pill ka, ito yung mga doktrina na inimbento ng society at magulang ng paaralan natin para sintahin at luhuran ang mga babae. Alright? At para kalimutan ng mga lalaki yung sarili nila, para ang maging meaning ng existence nila, mula pinanganak sila hanggang mamatay sila, tagapaglingkod ng babae. Mali yun. Hindi ko magets ang konsepto at kaisipan bakit kailan nagiging toxic ang red pill. Paano mo nasabing toxic ang red pill? Toxic po ang red pill kapag gumagawa ka na ng hindi maganda. Gaya ng mga incels, yan, yung mga naghahasik ng lagim, mga terorista, na nananakit na ng mga tao, pumapatay na ng mga tao. To be honest nga, hindi na, may ano pa yata dyan, di ba? Hindi na red pill yan eh. I think that is black pill yata, di ba? Yung mga incel community, yung mga walang social life. Now, going back, hindi ka basta dapat sunod ng sunod sa lahat ng mga iniindoktrina sa'yo. Pag blue pill ka, hindi mo alam ang mga to. Pag inutusan ka na, ito, isaluhin mo yung babae, right? Huwag mo siyang pansinin regardless kahit ano pang nakaraan niya, kahit siya man ay marami ng mga body count, marami na siyang mga nakatalik na lalaki, paiba-iba siya ng boyfriend, mga manginginom yung mga kasama niya, sila noon sa bar, sa club, right? Yung iba may tattoo, yung iba single mom. Pag red pill ka, abay, hindi to lahat isisintahin mo. Hindi lahat ng babae ay girlfriend at wife material. Dahil yun naman talaga ang totoo. Sa blue pill, tinuturos nila na walang limit, deserve ng lahat ng babae, regardless kung pangit ka, single mom ka, mataas ng body count mo, kipukpok ka nga minsan eh, right? Kiwalker ka, babae ka, may value ka. Hindi ganun yun. Hindi lahat ng babae ay girlfriend and wife material at hindi lahat deserve ng ganung privilege.
kung paano sila, they are practicing being choosy sa mga lalaki, and they are practicing discrimination and being judgmental sa mga lalaki. Fair trade yan. Right? Ang mundo, hindi umiikot yan sa gender na babae. Dapat yan pantay-pantay. Pantay ang karapatan at appreciation ng babae at lalaki. Kahit hayop, lahat na may buhay sa mundo, yan ang paniniwala ko, dapat pantay-patas, makatao at balanse patas. Hindi pwedeng ang babae ang angat sa lahat ng bagay. Putang ina. De puta. Alright? Now, going back. Pag red pill ka, hindi naman lahat girlfriend and wife material eh. Lalong-lalo na kapag na-spend na nila yung pribilehiyo nila sa prime years nila at sa most fertile years nila, sa youth days ng mga babaeng to. Iniitsapwera nila o kaya kung ano-anong mga pinaggagawa nila sa mga lalaki, iniipon nila na option, kung ano-anong mga privilege, pabor na inuutos sa kanila, tapos ipe-friendzone, tapos papakantot lang doon sa may pinakagwapo, pinakamataas ng status. Ginasta na nila lahat ng araw ng prime nila sa ganun. The moment na lumipas ang prime nila, lalo pag mataas na yung body count niyan, pag yan ay naanakan na, o pag yan ay matanda na, putang ina ka, wag mo nang pansinin yung mga yan, mga damage na yan. Ngayon, yung term na damage, hating ba yan? Pag sinabi mong damage is that hindi na po yan ideal na girlfriend or wife material. Hindi po yan ibig sabihin na damage. Sinabi mo lang na damage, nilalait mo yung tao. Hindi po. Hindi. Alright? Hindi lahat girlfriend material. Hindi lahat wife material. Hindi lahat ay deserve ng ganong klaseng special treatment na sisintayin mo. To be honest, sino-sino yung mga ganong babae lang. Ako I have to be completely honest. First and foremost, no boyfriend since birth. Secondly, conservative. Thirdly, birhen pa. Wala pang sexual encounter. Right? At hindi yan mahirap gawin. Hindi excuses ngayon yung nabubuhay ka sa modern time. Natural lang na mawala yung virginity mo. No. Right? Sa maniwala ka nga sa hindi mas marami na nga ata ang virgin na lalaki kaysa virgin na babae ngayon Bakit? Madali lang maka-encounter ng sexual encounter ang mga babae sa sobrang dami ng option nila at nakikilala nila sa social media. Ang mga lalaki, wala. Maniwala ka, maliit na porsyento lang dyan yung active sa sex. Majority, wala yan. Walang mga sex life yan. Yung iba, no girlfriend since birth pa. Right? Hindi ninyo alam ang tunay na nangyayari sa society na parang akala ninyo kayong mga babae ang biktima at inaagrabya. Wala kayong idea. Right? Hindi lahat ng babae girlfriend and wife material. Hindi nila, hindi sila entitled habang buhay sa ganong klaseng special treatment. Ang mga deserve lang nun yung mga no boyfriend since birth, nasa prime, virgin, right? Conservative, hindi pa kawala. And may respeto sa sarili. Yun. At pareho, ikaw, alam mo, alam ko, at alam nating lahat dito na pare-pareho tayong tama na yun naman talaga yung mga, girlfriend and wife material. Right? Hindi ko yan opinion. Kahit ikaw, pupusta ako, yan din ang paniniwala mo, mag-a-agree ka sa akin. Right? Kasi ganito kasing ginagawa ng iba puta. Tinuturo kasi nila doon sa lalaki. Tanggapin mo kahit ano pa yung nakaraan yan. Mali yun Hindi nga yun So para kang katumbas nun, para ka ng isang robot na nilagyan ng sariling utak na program. Hindi ka na mag-iisip sa sarili mo. Hindi mo na pwedeng i-examine yung mga itinuturo sa'yo, dinidikta sa'yo. Pag sinabi nila, gawin mo na lang. Kasi pag hindi mo ginawa, huhusgan ka lang. Hindi po ganun. Hindi po tayong mga lalaki, hindi po tayong mga robot na sunod-sunuran na lang dun sa pinasok sa utak natin ng mga utos, ng mga command. Right? At hindi kahit kailan kasamaan ang hindi mo sundin yung inuutos nila na pagbibigay pribilehiyo sa babae. Dahil hindi lahat ng babae ay girlfriend or wife material. Right? Sana po,
maiba yung stigma sa red pill. Ang red pill po ay hindi female hating. Ang red pill po ay enlightenment sa mga lalaki. Kasi nga po, kung walang red pill, magpapatuloy lang yung pang-aabuso ng gynocentric society sa mga lalaki. Tao din naman yung mga yan eh. Hindi naman po yan mga hayop. Deserve din sa totoo lang nga kung ano yung pribilehiyo at respetong nararamdaman at nararanasan ng mga babae, dapat nga pantay din dapat nararanasan din ng lalaki. Hindi gusto nila one-sided lang. Disposable yung lalaki tapos yung babae, malaginto. Pwede ba yun? Remember, yan po ay chivalry tradition. At kung sasaliksikin mo ang chivalry tradition, iyan po ay satanic kulto na paniniwala Bakit? I-research mo ang chivalry. I-research mo ang chivalry. Malalaman mo na isa sa mga tinuturo nito at mindset nito, Diyos, malapanginoon ang babae na unattainable. Right? So, kung ikaw ay relihiyoso o kaya kung ikaw man ay isang sibilisado at matinong mag-isip na tao, iisipin mo, sira ulo ka. Bakit ko tatruhin na Panginoon, na Lord yung babae? Tao lang naman yan. See? So, hindi natin naiintindihan yung mga pinapaniwalaan natin, yung mga inuutos sa atin, yung mga kulturang sinusunod natin, kulturang pagano. Ang masakit niyan, lapastangan pa kung relihiyoso ka. Lapastangan pa dun sa religion mo. See? Nasabi ba yan ng mga ibang mga red pill channel? Ha? Mga PUA, yan. Mga dating gurus, mga black pill, mga blue pill. Pupusta ako dito nyo lang sa The Red Pill PH. Sa amin nyo lang po nalaman yan. O yung iba dyan, kinukuha na lang yung turo namin tapos minomodify para magmukhang kanila original na nanggaling yung mga turo na yun. Right? Hindi man lang marunong magbanggit ng credit to The Red Pill PH, inangkin na, ikinabit na dun sa turo nila. Mali naman yun. Wag naman ganun, di ba? Yun lang naman hindi naman lahat ng babae girlfriend or wife material. Hindi po yan entitled sa lahat ng bagay. Kapag nagasta na ng babae yung panahon ng prime niya, ng kabataan niya, sa kung ano-anong mga enjoyment na ginawa niya noong prime niya, sa halip na ginamit niya yung prime niya para makasecure ng lalaki na tama na makakasama niya habang buhay. Kung ang ginawa niyan, nagparami lang na nagparami ng option, nagpa-narcissist, nagpatira sa kung sino-sino mga boyfriend, na mga hindi naman karapat-dapat na lalaki, nagpaanak. Hindi po lahat ng babae ay mga girlfriend or wife material. Tandaan po ninyo yan. At huwag po ninyong i-invest dyan sa mga yan yung time ninyo at pera ninyo. Kung paanong nung nasa prime sila, hindi rin nila ini-invest yung time nila para sulyapang kayo ng atensyon. They got their time to shine. Nakuha na po nila yung panahon para mag-shine sila. So pag lumipas yung prime nila, hindi ka obligado na salawin yan. Huwag mong paniniwalaan yung inuutos ng society na be gentleman sa babae. Know your worth as a man. Lalo kung ibinild mo yung respeto mo, yung status mo, nag-improve ka. Mapayan man ay sa looks, sa outfit, sa status, sa skills, at sa social status. Huwag ninyong pansinin ang mga babaeng lipas na ang prime, more than beyond 25 years old. At kahit pa nasa prime yan, kapag marami ng mga naging boyfriend yan, may mga alpha widow syndrome, mataas na ang body count, may mga trauma na sa relasyon, broken hearted, yung mga iba may mga hinanakit, gago, maghihiganti sa mga lalaki, kasalanan ng ex-boyfriend niya, maghihiganti siya doon sa mga wala namang kinalaman na lalaki o kaya may daddy issue. Sisantihin mo na sa putang inang landas mo, mga basura yung mga yan. Huwag ka dyan mag-invest ng oras, pera, enerhiya, dugot, pawis. Hindi lahat ng babae ay girlfriend and wife material. Right? Alamin mo
ang value mo bilang lalaki. Huwag kang sunod ng sunod sa lahat ng mga itinuturo sa'yo. Hindi naman porke nakikita mo na yan ang kultura natin na sintahin at luhuran ng babae. Susunod ka na lang, go with the flow kasi natatakot ka na mahusgahan. Matuto ka na humindi. Isang karakteristik yan ng isang taong nakaka-appreciate ng kanyang sariling value. Again, hindi lahat ng babae, ulit-ulit na ako dito, hindi po lahat ng babae ay girlfriend or wife material. May mga babae lang na deserve ng ganun. At kapag lumipas na yung prime nila, sila'y naanakan na, may mga alpha widow syndrome, may trauma, may hinanakit, mataas na yung body count, marami na nakasex. Hindi ka obligado na saluhin ang mga ito kasi sayang lang ang oras mo dito. Hindi mo rin magugustuhan yan in the long run, mag-cheat ka rin. Right? Kaya nag-cheat din yung mga lalaki kasi nga, hindi naman talaga nila totally natutupad yung babaeng gusto nila. Bakit? Wala naman silang upper hand sa dating. Bakit? Ang rule ng society, bawal umapproach ang babae kasi nga, pakawala ang babae pag ginawa niya yun. So, lahat ng effort, lahat ng gastos, sakripisyo, nandun lang sa lalaki. So, kung sino lang yung susulyap ng atensyon sa lalaki, sino lang yung papatol sa kanya, kiyan man ipangit, mataba, mabaho, maitim na babae, talagang walang class, low quality na babae, wala na. Hindi naman uma-approach ang mga babae. Ngayon, kung sino lang yung papatol sa mga lalaki pag nag-approach sila sa babae, yun lang yung makukuha niya. So, hindi siya worthy talaga. Nakadesign yung dating and relationship para matalo ang lalaki, hindi para maging patas o manalo ang lalaki. The odds are stacked up against us men. Right? Sundin nyo lang po yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi po yan women hating. It's just, yan ay rejection ng agenda na gustong mangyari ng society sa lahat ng lalaki para hindi sila mag-isip sa sarili nila at para maging sunod-sunuran lang sintahin at luhuran ang mga babae. Right? Well, sana ho naturo ko ng klaro. Alright? Yung mga kailangan po ninyong malaman na hindi lahat susundin mo, hindi lahat gagawin mo. Pag sinabi sa'yo na ganito, ganyan, ganito, gawin mo yan, iwasan mo to, susunod ka na lang, hindi. Right? Sana po ay napapatibay po namin kayo at nakakatulong po kami para mas mag-isip kayo ng critical. Mag-isip kayo ng free, malayang kaisipan at tinuturuan namin kayo dito sa The Red Pill PH to challenge all things. Never stop asking questions. Never stop investigate. Never stop doing research. Be data-driven. Be evidence-driven individual. Kapag kami ang sinasamahan mo, maiiba ang way ng pag-iisip mo. Lalawak siya. Magiging mas makatotohanan siya. At mas mapapamahal ka sa, pagyakap sa factual basis. Kaysa yung sa go with the flow para lang ma-please ang babae. Maraming salamat po kung nagustuhan po ninyo ang channel at episode nito. Huwag mag-alilangan na pakisubscribe naman po kami dito sa aming YouTube channel. Muli, ito po si Coach The Dark Emperor ng The Red Pill PH. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH Talk Sessions. Goodbye guys. God bless. Peace.